So yun mga katropa, welcome back to my YouTube channel. Ngayon ito, naibaba na natin yung ating engine ng Mazda CX-7. So yung gagawin natin is di-disassemble natin mga katropa. Siyempre si wiring, tapos yung mga sa paligid ng mga parts, tanggalin natin yan mga katropa bago tayo pumunta sa main engine mga katropa. So siyempre bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong mga subscriber, YouTuber, viewers, at sa patuloy na nagsasubscribe. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta mga katropa. Yan, shout out sa Mechanic Group Admin, kay paring Janjan, kay paring Louie, kay Sir Peter Tax, at sa mga ibang group admin. Shout out sa inyo mga katropa. Maraming salamat sa pagsuporta mga katropa. So ito nga mga katropa, walwalin natin yung engine ng Mazda CX-7. So let's go. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic TV. Tubig mga katropa, hindi siya lang is tubig. Ayan. So siyempre next natin si wiring harness mga katropa. Nagalan natin mga katropa yung wiring harness. Alat at pinapasok na ng tubig mga katropa. Ayan o.
thermostat. So ito na mga katropa, nabakas na natin. Nakita nyo naman, ayan, may marking siya na nagkaka ano na yung dalawa sa compression. Ayan, sobrang overheat mga katropa. Ayan o, putol na yung gasket dito mga katropa. Ayan o, puputol na yan. Ayan o, ayan o, sunog din yung line, yung ano nya, bore mga katropa. Sigurado ako sunog, nag-init yung ano nya, piston ring. Lagay natin, init sobra. Oh no. Pagdating naman sa head, nakikita nyo yung marking yan mga katropa. Yung marking, so matinding ano yan, matinding pagka-hook yan. So syempre pagka ganyan, repace yan mga katropa. Hindi lang repairs, hindi lang repace yan, ipapacheck natin sa machine shop kung may crack ba or ano. Papa-hydro-test natin yan mga katropa. Kahit mahal yung hydro-test, papa-hydro-test natin yan, walang problema sa mga ganyang ano. Basta masigurado lang natin na okay pa yung head. So kung di ako nagkakamali, first time na mare-repace mga katropa. Ayan. So siyempre si machine shop yung gagawin yan, meron silang standard sukat, yung height ng head, isa ganyan yan. Pag ganyan yan, dapat alam ng machine shop kung ano yung standard sukat ng height ng head, para kung sakaling malaman nila yung kung gaano kalaki yung babawas nila at nawala na si standard, mai-inform na tayo mga katropa. Hindi yung i-repace pa rin kahit wala sa standard tapos hindi i-inform si customer mga katropa. Halimbawa hindi tayo i-inform, tayong gumagawa, so yung magkakaproblema, tayo magkakaproblema mga katropa. Kaya dapat si machine shop honest siya, kung wala na sa standard hindi niya na i-repace, sasabihin na replace head na yan mga katropa. So hindi naman nila lahat mga katropa. May mga machine shop kasi na basta repace lang sila ng repace, basta makakuha lang sila ng bayad, okay na yun. Dapat hindi ganun. Yan, sa mga ibang machine shop dapat sinusukat nyo rin. Kung wala kayong sukat sa standard ng ano nyo, mag-check kayo kung saan merong standard sukat. Yan, para magkaroon ng
ano yung linaw yung ginagawa nyo, maya wala na si standard, replace pa rin kayo. Yung magkakaproblema mga machine shop, si technician yung magkakaproblema, nandyan na yung mag-overheat pa rin or tumatama na yung valve sa piston kasi wala na si standard yung cylinder head. Dapat alam nyo yan, yung ibang mga machine shop yan. Yung ibang mga machine shop naman okay, yung machine shop dito na pinagdadalang ko okay yan. Pag sinabi niyang wala na sa standard yung pag ni-replace natin, magkakaproblema na. So i-inform tayo ni machine shop na papalitan na natin ng head. Hindi sila nagre-replace dito ng malaking problema mga katropa. Pag may problema na, ini-inform ka na. Hindi sila yung kagaya ng basta replace lang na replace, basta may bayad, kukuhanin nila yung bayad. Hindi ganun mga katropa. Yan. Hindi ko naman nilalahat ng machine shop, pero karamihan ng machine shop ganun yung nila, style. Sana wag ganun mga tropang machine shop dyan. Kung saan man kayo naroroon, dapat wag ganun. Pag wala na si standard, wag nyo nang i-replace at sabihin nyo na sa gumagawa para hindi na magkaroon ng problema yung unit. Siyempre, pag nagka-problema yan, si gumagawa mahirapan na mag-explain sa customer yan. So yun mga katropa, yan. So ito, papacheck natin sa machine shop kung nasa kung po pwede pa bang i-replace, kung maliit lang ba yung ibabawas or may crack ba yung cylinder head, para malaman natin mga katropa kung papalitan natin ang cylinder head. Yan. So dito naman, so siyempre tatanggalin muna natin si piston. Makikita natin yung piston kung malaki na yung tama. Tapos papalitan natin ang piston, babalik natin sa standard. Pwede rin naman natin hindi ibalik sa standard. So banatan natin siyang 0.25, oversize natin ng 0.25 or 0.50. Yan mga katropa. Pero mas maganda sana kung standard pa rin. Kasi pag in-oversize natin yan, siyempre lalaki yung piston. Isa sa dahilan magkakaroon tayo ng fuel consumption mga katropa. Yan. Pagka pinalakihan nyo yung piston. So yun, tanggalin muna natin yung oil pan para matanggal na natin si piston. Dito sa mga piso-piso yan, kung tawagin. Hindi naman kasi hydraulic adjuster yan mga katropa, kumbaga piso-piso yan. Sim type. So minamarkingan ko lang ng ganyan yan. E1, E2, I1, I2, yan. Para hindi magkapalit-palit, para hindi na rin mahirapan si machine shop magsukat pag ginawa mga katropa. Yun mga katropa, nabaklas na natin yung ating engine ng Mazda CX-7. Yan. So dito sa block sunog. So titignan ko muna yung magiging rito mga katropa. Pwede nating ipas 0.25 or balik natin sa standard. So do double check ko yung mga bore natin kung mayroong tama. Yan.
So pagdating sa piston, ayan, kung makikita nyo yung piston, so palitin na yan mga katropa. Tapos si chain, papalitan na rin natin yan, isang ano lang, isang gawa. Tapos si oil pump, papalitan natin yan. Ayan. Si oil cooler, palit din yan. So yung pinaka issue nito mga katropa kasi overheat, siyempre bago nag overheat yan, siyempre nagkaroon siya ng leak, nagkaroon ng oil leak, water leak yan, kaya nag overheat mga katropa. So nakita nyo naman kanina yung kung paano yung pagkakasunog ng gasket. So ito nga si cylinder head, papacheck natin sa machine shop, papa hydro test natin yan, crack test, leak test, pressure test, tapos papacheck natin kung gaano kalaki yung babawasan, kung nasa limit pa ba. So alam naman ni machine shop yan, kahit hindi natin sabihin sa kanya, basta sabihin natin nag overheat, gawin lahat. Pag sinabi ko kasi lahat, alam na nila yun mga katropa. So siyempre pag wala na sa standard at malaki yung pagkakabengkong ng cylinder head, pag ni-replace at nawala sa standard, siyempre sasabihin niya sa atin na hindi na pwedeng palitan na ng bago cylinder head. So yun si machine shop dito mga katropa, yung pinagdadala namin. Kasi ayaw ko rin ng ayaw niya rin ng magka-problema yung ginagawa. Kasi pag na over repace yan, tapos nawala si standard, magkaka-problema tayo. Unang-una, pag numipis yan, siyempre si timing chain nandito sa block yan. Yan. So ito yun. So pagka numipis si cylinder head, yung pinaka-standard limit ni timing chain mawawala, kumbaga lulundo mga katropa, lalaki yung pinakaano niya, kaya yun yung magiging isang ano dyan, pagka na over repace mawawala si standard, overheat pa rin yan mga katropa, sigurado yan, kasi nga lumipis na yung cylinder head, wala na si standard. So ilang beses ba natin yan, depende, hanggang 3 beses, pero depende sa bawas ng cylinder head mga katropa, yung ating bawas sa machine shop. Ulitin ko, depende sa pagkakabengkong yung ahabulin ng machine shop. Pag malaki na, so hanggang 2 lang or hanggang 1 lang, yan, ganyan mga katropa. So yun nga, kailangan si machine shop yung magiging responsible dyan pagdating sa repacing. Kailangan maging hanay siya, kung talagang wala na si standard, itimbre sa atin or timbre sa inyo para walang magproblema. So marami kasing machine shop or merong machine shop na nagre-repace kahit wala na si standard. Hindi makikita naman ng machine shop kung na-repace na dati yan o hindi pa, makikita nila yan, alam nila yan kung talagang ipo-focus lang ng machine shop yung mga katropa. Pero kung kailangan lang ng machine shop kumuha ng pera, so repace lang yan, hindi niya sasabihin kung ano yung magiging problema. So yun mga katropa, so natapos na natin baklasin yung ating engine. So nakita nyo naman, baklas tayo ng baklas, hindi natin tiniming, hindi natin sineting lahat, hindi natin sineting, baklas lang tayo. So yung pag-setting yan sa pag-assemble na mga katropa. So hanggang sa muli.